Nakakaisip ka ba na ang isang bagay na tila simple tulad ng pag-ihi araw-araw ay maaaring magbunyag ng maraming bagay tungkol sa kalusugan ng buong katawan? Ang ihi ay hindi lamang basura na inilalabas ng katawan kundi parang salamin din na nagpapakita ng kalagayan sa loob natin. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kulay nito, malalaman mo na kung ang katawan mo ay nakakakuha ng sapat na tubig, balanse ang nutrisyon, o may mga senyales ng sakit na dapat bigyan ng pansin. At isa sa mga kulay na madalas nating makita ay ang malinaw na ihi. Mukhang malinis at mabuti ito pero hindi palaging magandang senyales. Kung masyadong malinaw ang ihi at madalas kang umihi sa isang araw, posibleng sobra kang umiinom ng tubig. Kapag ganito, nagiging malabnaw ang electrolytes sa katawan, lalo na ang sodium, na nagdudulot ng hyponatremia. Ito ay mapanganib dahil mahalaga ang sodium sa pagbabalanse ng likido sa loob at labas ng mga selula. Kapag masyadong bumababa ang antas nito, makararanas ka ng pagkahilo, sakit ng ulo, at posibleng kumbulsyon. Sa Pilipinas, marami sa atin ang sanay uminom ng maraming purong tubig. Iniisip na mas marami ay mas mabuti. Pero mahalagang malaman kung kailan titigil at kung magkano ang tama. Bukod dito, isang bihirang dahilan ng malinaw na ihi ay ang diabetes insipidus. Kapag hindi mapigilan ng katawan ng tubig, kailangan nang magpakonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at gamot. Sa kabilang banda, ang mapusyaw na dilaw na ihi, katulad ng kulay ng manipis na kalamansi juice, ang pinakamainam na senyales. Ipinapakita nito na sapat ang iniinom mong tubig, maayos ang trabaho ng bato, at balanse ang paglilinis ng katawan. Nangangahulugan ito na pinapanatili mo ang tamang antas ng tubig at electrolytes. Kasabay nito, sapat ang bitamina at antioxidants mula sa gulay at prutas sa iyong diet. Sa totoo lang, marami sa mga Pilipino ang nakakalimutang uminom ng tubig dahil sa trabaho. Saka lang iinom kapag uhaw na, lalo na sa mainit na panahon ngayon. Ang tubig ay nanggagaling din sa maraming mapagkukunan tulad ng sabaw, prutas at gulay. Sa kabuuan, ang inirerekomendang dami ay 1.5 hanggang 2 litro bawat araw, kasama na ang tubig mula sa pagkain. Hindi ito eksakto para sa lahat. Para sa mga nakaupo sa opisina o sa mga gumagawa ng mabibigat na trabaho, magkakaiba ang kailangan. Ang mahalaga ay mapanatili ang balanse sa hanay na iyon. Mula sa dalawang kulay na unang ibinahagi ni Dr. Maria Santos, ang malinaw at mapusyaw na dilaw, ay natutuhan natin ng husto kung paano tumutugon ang katawan sa ating gawi sa pag-inom at pagkain. Ito ang pundasyon para masusing pag-aralan pa ang ibang kulay kapag nagbababala ang katawan tungkol sa mga posibleng problema sa kalusugan. Samahan ninyo si Dr. Maria Santos sa susunod na bahagi. Musika. Matapos nating maunawaan ang kahulugan ng malinaw at mapusyaw na dilaw na ihi, tara na sa mga kulay na mas karaniwan at nagdudulot ng pag-aalala sa marami. Maitim na dilaw hanggang amber at pula o rosas. Ito ang mga mahahalagang senyales na ipinapadala ng katawan. Dapat nating obserbahan ng mabuti. Una, ang maitim na dilaw o amber na ihi ay senyales ng dehydration. Kapag kulang sa tubig, sinusubukan ng bato na magtipid sa pamamagitan ng muling pagsipsip ng tubig, kaya nagiging mas madilim ang ihi. Madalas itong nangyayari sa mainit na araw, pagkatapos magtrabaho sa labas, o mag-ehersisyo ng husto ng hindi sapat ang iniinom. Kung matagal itong nagpapatuloy, posibleng may problema sa atay o gallbladder. Kapag may kasamang paninilaw ng balat at pananakit sa kanang bahagi ng tiyan, huwag pabayaan. Sa Pilipinas, marami sa atin ang umiinom lang kapag uhaw o pinapalitan ang tubig ng soft drinks, na lalong nagpapataas ng panganib ng chronic dehydration. Ang simpleng solusyon, hatiin ang iniinom na tubig sa buong araw, dagdagan ng gulay at prutas na may katas para sa hydration at antioxidants. Susunod, ang pula o rosas na ihi. Ito ang kulay na nakakapanik sa marami. Hindi palaging sakit ang dahilan. Maaaring dahil sa pulang pagkain tulad ng beet, strawberry o dragon fruit na nagpapabago pansamantala sa kulay ng ihi. Gayon din ang ilang gamot. Pero kung wala namang ganitong pagkain o gamot at pula pa rin ang ihi, isipin agad ang dugo sa ihi, hematuria. Maaaring sanhi ito ng impeksyon sa daan ng ihi, bato sa bato, o seryosong sakit tulad ng kanser sa pantog o bato. Minsan, sobrang ehersisyo ay nakakasira ng mga selula ng dugo at nagpapula sa ihi. Dapat magpakonsulta agad kung may kasamang pananakit ng tiyan, lagnat o masakit na pag-ihi. Makikita natin na ang maitim na dilaw ay senyales ng dehydration o problema sa atay, habang ang pula ay maagang babala ng malalang sakit. Ang pagkilala kung normal, mula sa pagkain, o hindi, mula sa sakit,
ay makakatulong sa atin na kumilos agad at maiwasan ang komplikasyon. Bukod sa mga karaniwang kulay, may mga bihirang kulay na nakakagulat: berde o bluish-green, orange, brown o itim. Una, ang berde o bluish-green na ihi ay kadalasang dahil sa gamot, supplement o pagkain. Ang ilang gamot tulad ng methylene blue ay nagpapabago ng kulay. Karaniwang hindi mapanganib at nawawala kapag itinigil ang gamot. Pero sa bihirang pagkakataon, maaaring impeksyon ng Pseudomonas bacteria na may masamang amoy at hirap sa paghihi. Kailangan ng agarang gamot na antibiotic. Susunod, ang orange na ihi. Maaaring dahil sa maraming karot, kalabasa, o ilang gamot para sa ubo o bituka. Kung matagal at may paninilaw ng balat o sakit sa tiyan, isipin ang problema sa apedo o atay. Sa Pilipinas, maraming may hepatitis o fatty liver na hindi napapansin ito hanggang lumala. Ang isa pang nakakatakot ay maitim na brown o itim na ihi. Ito ay babala ng malubhang sakit. Maaaring labis na bile pigments dahil sa malubhang pinsala sa atay o rhabdomyolysis, pagkasira ng muscle tissue, na naglalabas ng myoglobin. Kasama nito ang pananakit ng kalamnan, panghihina, at posibleng acute kidney injury. Dapat agad magpunta sa emergency room. Ang karaniwang punto sa tatlong kulay na ito ay maaaring mula sa pagkain o gamot, pero maaari ring senyales ng malubhang sakit. Kaya kung abnormal ang kulay ng ihi at hindi nawawala sa loob ng 1 na 2 araw o may iba pang sintomas, huwag mag-antay at magpakonsulta na. Panghuli, ang malabong ihi. Karaniwan ito pero madalas napapalampas. Normal na ihi ay malinaw o bahagyang dilaw, pero kapag malabo at mabaho, may problema. Madalas na dahilan ay dehydration. Nagiging mas concentrated ang ihi. Pwedeng impeksyon din sa daan ng ihi, kung saan nagdudulot ng white blood cells at pus ang bakterya, kasama ang masakit na pag-ihi at pananakit sa ibabang tiyan. Ang bato sa bato ay maaari ring magdulot ng dugo at malabong ihi. Sa ibang kaso, maaaring protein sa ihi, proteinuria, senyales ng maagang kidney disease na lalong nagiging karaniwan at tumatama sa mas bata sa Pilipinas dahil sa hypertension at diabetes. Maaari rin simpleng dahilan tulad ng maraming phosphate sa pagkain o calcium supplement. Upang mapanatili ang malusog na kulay ng ihi, ibinahagi ni Dr. Maria Santos ang 3 pangunahing prinsipyo. Una, uminom ng sapat na tubig. On to 0.5 hanggang 2 litro bawat araw. Dagdagan kung aktibo, nagtatrabaho sa init o atleta. Ikalawa, kumain ng maraming gulay at prutas para sa hydration, vitamina at antioxidants. Ikatlo, pakinggan ang katawan. Kung matagal ang pagbabago sa kulay o may sakit, lagnat o pagod, magpakonsulta agad. Sa bawat kulay ng ihi, nakikita nating talagang nagbababala ang katawan. Sa simpleng pagmamasid, malalaman mo kung sobra o kulang sa tubig, may impeksyon, problema sa atay-apdu bato o simpleng epekto ng pagkain. Maliit na gawi pero malaking tulong sa pag-iwas at maagang pagtuklas ng sakit. Ang pinakamahalaga ay panatilihin ang malusog na pamumuhay. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng gulay at prutas, bawasan ang alak at soft drinks. Kapag may abnormal na kulay ng ihi na matagal o may kasamang sintomas, huwag magdalawang isip. Pumunta sa doktor o health center para sa check-up at gamot. Ang maagang pagtuklas ay nagbibigay ng mas effective na paggamot at pangmatagalang proteksyon sa kalusugan. Salamat po sa inyong oras ngayong araw para panoorin ito. Ito ang channel ni Dr. Maria Santos, nagbibigay ng madaling maintindihan, malapit, at praktikal na kaalaman sa kalusugan araw-araw. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like, i-subscribe ang channel, at i-bell ang notification para hindi kayo ma-miss ang iba pang sharing ni Doktora. Ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa akin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng positibong kaalaman sa kalusugan hanggang sa susunod na video. Naway maging malusog, masaya, at ganap ang buhay ninyo araw-araw. Paalam at hanggang sa susunod na topic.